Alright. Mga kababayan, mga kabatas, ngayon, pag-usapan naman natin itong reaksyon ni Atty. Claire. Dito naman sa mainit na mainit lagi ngayon na dito kay Alice Guo. Ngayon, medyo nasulyapan ko ang Senate hearing na to. Talaga naman ako nag-visit dito na naman kay isa pang bopol na senador na si Jinggoy. At sinausawa na naman ni Rapi Tokmol din, anak ng tipaklong na ginawang, ang tingin ko, nung pinanood ko yung hearing, nung hindi pa umi-exenat ng dalawang Tokmol na to, ganado pa ako manood ng hearing nung umi-exenat ng dalawang to, parang pakiramdam ko, nababoy na naman ang hearing sa Senado. Para bang nabalahura na naman ang putaragis na pagdinig din sa Senado. Na parang napakababa ng tingin ko sa mga senador, anak ng tipaklong na yun, na parang mga, ewan ko, kung anong klaseng utak meron mga Pilipino at pinagdalagay sa Senado itong mga hinayupak na to. Tingnan natin si Atty. Claire. Batas with Atty. Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga malaintrigang katanungan ni Senator Jinggoy Estrada. Nakita nyo? Unang tirada pa lang. Malaintrigang, para bang naging puro marites na lang. Marites lang yung naging mga pagtatanong nila dun sa Senado. Anak ng tipaklong, sabi ko, anong klase mga senador to? Na para bang puro intriga, chismis, marites. Anong makukuha mo doon sa mga ganong klase mga tanong? Anak ng tipaklong. Napakalayo sa hinihiring nila doon. Ang ko dyan, napanood ko si Congressman Marcoleta. Yung resolution na pinail nila si Hontiveros ang nag-file ng resolution para i-hearing nga yung tungkol dyan sa Pogo na yan doon kay Alice Guo sa Bambantan Lock. Nakalagay doon yung mga illegal na aktibidades na nangyayari doon sa bayan nung Mayor Alice Guo. Doon dapat ang mga focus ng mga pagtatanong, doon dapat sa kung ano yung ipinail mo rin na dapat yung imbestigahan in aid of legislation. Ang nangyari, parang ang tingin ko dito naging anong tawag yun, yung character assassination na nangyari. Tapos, mga walang wentang tanong na walang mapupurat. Ito, tignan natin. Mayor Alice Guo. Ano negosyo ng tatay mo sa China? Fabrics po. Ano po? Fabrics. Fabrics. Opo, may embroidery kita po. niya? Your Honor, hindi na po niya na-disclose po sa akin. Okay, magkano binibigay sa'yo tatay mo? Ano nagbibigay ang tatay mo sa'yo? Kita nyo, umpisa pa lang, ang yabang-yabang pa ng forma. Anong klase ang mga tanong? Malayo doon sa pinail na resolusyon. Kumbaga, hindi siya personal parang may mga personal yung yung itinatanong. Ewan ko kung paano nila ikakabit ito dun sa iniimbestigahan nila. Anong gagawin niyang batas doon? Tinatanong niya. So, hindi naman kasi ito korte. Yeah? Ewan ko. Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin. Magkano binibigay sa'yo? Minsan po, 500,000, minsan 1 million, minsan 2 million. Sana naitanong ni Senator Jinggoy, nagbabayad ba ng donor's tax ang ama ni Mayor Alice Guo? Yan! Ganyan dapat ang mga tanong, anak ng tipaklong mo. Susundan mo ng ganon. Nagtanong ko na nga nila ng ganon. Itinanong mo dapat ito, itinatanong ni attorney, di ba? Yan ang talagang mga, para magkaroon ng connection ba doon sa iniimbestigahan nila. Ang mga tanong nila kasi palayo walang connect.
Ito yung mga mahahalaga, maraming mahahalagang bagay na dapat itanong. Kung talagang gusto nilang malaman kung ang mga katotohanan. Puro marites lang na tinatanong mga ito eh. Mga walang kwenta to. Para bang hindi senador na nagtatanong, para bang mga tambay lang dyan sa tabi-tabi ang nagtatanong, parang wala. Wala talaga. Mga halagang ibinibigay sa kanya yung mga cash gifts. Oh. Ito po ay subject na ng donor's tax. Madalas yung 500,000, gano'n madalas yung sa milyon? Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam. Pero hindi po siya in a regular basis po. Gano'n madalas siya magbigay? Since 14 years old ka? Ako, since 14 years old po ako. Negosyante ka? Paulit-ulit pa. Ha? Yung mga nasagot na, ulitin pa. Parang mga hindi nakikinig. Anak ng tipaklong mo. Ewan. Gano'n 14 years old ka? 14 years old po, nagtatrabaho na po ako sa farm. So nagbibigay siya ng pera, kalating milyon, so milyon, saan mo nilalagay pera? Sa farm po. Dito, sinabi ni Mayor Alice Go na siya daw ay binibigyan ng kanyang ama ng halagang 500,000 pesos hanggang 1 million pesos. Simula na siya ay 14 years old. Sana nagtuloy-tuloy ang katanungan dito ni Senator Jinggoy. Hindi niya kasi naitanong kung paano ba ito itinatago ni Mayor Alice Go nung siya ay bata. Magkano ang naipon niya since 14 years old siya. At kung O, di ba? Mas maraming maganda at mahalagang tanong na hindi na itatanong ng mga gunggong na senador na to. O, sayang lang ang oras sa mga putrali sa senador na to eh. Kaya walang pinapupuntahan, putang ng mga pagdinig nila na sa Senado eh. Kasi mga walang kwenta, mga tinatanong. Anak ng puto naman yun. Kaya wala eh. Sayang lang putang ng oras at perang ginugugol ng mga inayupak na to eh. sa farm lang ba ito inilalagay? Hindi ba nakakatakot na ganong kalaking halaga ay sa farm lamang ilalagay at hindi ito ilalagak sa bangko? Hindi ba katakata kayo? Kasi kahit 14 years old, ay pwede naman mag-open ng bank. Pero meron lang akong idadagdag attorney. Kasi parang may napanood ako dyan na may binanggit siya na meron siyang bangko. At ang pagkakatanda ko talaga, hindi ko makakalimutan. Ang sinabi niyang bangko niya security bank. Hindi ko makalimutan niya kasi naging bangko ko rin yung security bank. Yun lang. Account. Saka hindi rin niya naitanong kung paano ba ito ibinibigay ng kanyang ama. Mula ba sa farm? At ito ba ay cash o check? Paano at saan niya kukunin? Yung sinasabi mo. Maaaring yung binibigay sa kanya na pera galing mismo galing China. Ngayon, paano nakapasok yung malalaking pera or kung galing doon sa Pogo na yun nga, yung ni-raid na Pogo. Maraming pwede itanong para ma-connect mo yun doon sa mga total, yun naman ang iniimbestigahan nila doon eh. Kaya sila nag-iimbestiga dito sa Senado para malaman nga kung itong si Alice Go na mayor konektado doon sa maanumalyang Pogo na maraming mga illegal activities na nangyari. Yun yung nasa resolution eh. Dapat doon ang mga tanong nila yung mako-connect doon. Konektado doon. Wala eh. Ang lalayo ng tanong eh. Si Atty. Claire pa nagtatanong eh. dapat yung mga senador natin ito mag-seminar sa mga abogado para alam nila may mga abogado naman sila. Bakit kung ano-ano tinatanong na walang kwenta? Kung patulungan mo. 500,000, 1 million, 2 million na ibibigay lang sa'yo? O kung ang pera naman ay nanggagaling mula sa kanyang amang Chinese, sa negosyong fabric nanggagaling pa ng China. Kwento ko po kay Ma'am Karen kahapon. First time po niya ako pinagawan po ng cheque when I was 17 at natalbugan po ako dahil
wala pong pondo, di pa ako naglagay po ng sufficient. Dito inamin niya na pinapirma siya ng kanyang ama sa isang cheque. No, siya. Ayan. Ibig sabihin, kung siya 14 years old, paano siya magkakaroon ng checking account? Minor pa yon. Kahit 17 years old siya, medyo hindi pa rin po pwede yatang magkaroon ng sa bangko to para magkaroon siya ng mga pipirmahan cheque. Nakakapag-issue siya ng cheque. Di ba? Paano siya nagkaroon ng checkbook? Mga ganon. Hindi din eh. Sige, tuloy natin. Baka sabihin niya to. Na ay 17 years old pa lang. So, tumalbog yung cheque, pinapirma ka lang ng tatay mo, tapos hindi mo alam na dapat may pondo ito. Hindi ba niloko ka rin ng tatay mo? Bakit kailangan ikaw ang papirmahin sa cheque? Kung halimbawa negosyo naman niya ang pinag-uusapan dito. Pero tandaan natin, ang minor de edad ay hindi pwedeng pumasok sa isang enforceable contract. Dapat ikaw ay nasa tamang edad na. At ang Yun nga sinasabi ko. Paano siya nagkaroon ng transaksyon sa bangko kung siya minor pa? Doon medyo malabo yun no? Malabo. Tignan natin, baka bigyan linaw ni attorney. issue ng cheque, pumapasok ka sa isang kontrata. Siyempre. So, allowed ba ng bank Yan. na siya ay maging signatory sa cheque kahit siya ay minor de edad pa lang? Yes. Dapat dito kasi tinanong, Senator Jinggoy, anong bangko ito? Nasaan ang pruweba na ikaw ay signatory? Yun ang sinasabi ko nga doon mo makikita na napakabobo ng mga senador natin. Yung ganun lang na naumpisahan na rin lang yung tanong, hindi pa maituloy doon sa mahalaga, mas importante na malaman ng taong bayan. Nakon po dyan yan, Kaya sabi ko, nakon po dyan, pagka ganito. Nako, tingnan na, tuloy natin. Ng bangkong ito, na pinayagan ka kahit ikaw ay minor de edad? Oo. Nasaan ang tatay mo? Ang tatay ko po, nasa ibang bansa po ngayon. Nasaan? Nasa China po. Dito siya babalik. Siguro mga isang linggo na po. Siguro. Tingnan nyo. Akala mo, ang galing-galing ng mga tanong niya, no? Anak na tipakulong na yan, nakakatawa na talaga Matatawa ka lang sa mga senador natin na ito. Ewan ko ba? Ano man po siyang, kung bakit kailan ba mawawala mga ito sa Senado? Wala mo kong babalik. Every now and then naman po, labas-pasok naman po siya dito sa Pilipinas. Yun. Mayor, meron lang ako tatanong kung saan sagutin mo. Yan. Sino nag-operate nung manage ng Pogo before you became mayor? Your Honor, ang nag-ooperate, ang nagmamanage po ay yung mga Chinese po. Doon, sasagot pa lang kung talagang ito matutunog itong mga senador natin ito, ang mga Chinese na nag-ooperate, ibig mo sabihin, hindi ka Chinese. Anak ko, tipaklo. Sa bagay, sinasabi, ini-insist nga niya, Pilipino po ako. Pero, madaling sundutin yun Yung mga ganung sagot, kung talagang matatalas ng mga senador natin, tuloy natin. Yung si Xi Chun-chan po na taga Hongshen at si Wang Jiyang po na taga Baofu po. This is quite personal. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala akong living partner? Wala po. Nakakita niyo yung mga tanong na yan? Kung nagtatanong ka ng ganyan, pasinungalingan mo yung sagot niya. Kung nagsisinungaling siya, hindi niya inaamin, pero may alam ka na meron siyang karelasyon o anuman o asawa o kahit ano, magpakita ka ng ebidensya.
Di ba? Ikaw yung, pero ikaw yung nag-aakusa doon sa tao, di ba? Ganun yan eh. Ikaw ang nag-aakusa, ikaw ang magpapakita ng ebidensya. Hindi yung, at pagkatapos nito, bandang huli makikita mo na, yung tanong niya, base lang sa Marites, sa chismis, anak ng tipaklong mo. Anong klase yun? Oh, ano mapupurat natin dito? Hindi yung partner mo nagmamanage ng POG operations mo sa Bumban. Hindi po. Oh. Siya nag-aakusa ha. Yung live-in partner mo, ang nagmamanage. Asan ebidensya mo? Jinggoy. Ha? Junggoy, unggoy. Asan ebidensya mo? Anak ng tipakulo mo. Ay di kasi, ang dali i-deny. Oh, dapat may ebidensya ka para hindi siya makapag-deny. Kung talagang reliable yung source mo or may ebidensya ka. Ay, anak ng tipakulo mo. Eh, wala na may papakita to eh. Na, kaya ano klase yun? Kabubuhan yun, di ba? Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ko na. Wala kang relasyon sa isang public official? Wala po. Dito yung mga katanungan tungkol sa love life Oh. ni Mayor Alice Go, medyo intriga yung dating sa akin. Parang chismis ang dating. Tama. Kita nyo? Pareho kami ni attorney. Yung chismis talaga. Kasi wala naman siyang pinakikitang kahit picture man lang. Oh, ano tong picture na to? Magkasama kayo, sweet kayo dito, mga ganyan-ganyan. Kahit ano, mga ganyan man lang, di ba? Eh, nakakusama mo yung tao may karelasyon eh. Magpakita ka ng ebidensya mo. Ha? Para mahuhuli mo talaga kung siya ay nagsisinungaling. Oh. Kahit na anong deny niya, kung ang ebidensya siya sabi, oh, paano i-deny, di ba? Pag i-deny pa rin niya, di siya sinungaling talaga. Eh, duman lang anak ng tipaklong mo. Hindi mo maintindihan itong mga senatong na ito, anak ng tipaklong mo. Lalo pat wala namang ipinakitang anumang dokumento o Yan. anumang pruweba. Yan ang Ito si sinasabi Senator ko. Jinggoy. Hindi ko gusto yung pang-iintriga dito ni Senator Jinggoy. Kung may karelasyon man si Mayor Alice Go. Ang mga tanong niya kung ito ba ay nakikipag-live-in sa isang mataas na opisyal ng Pangasinan at kung ang karelasyon ba niya ay isang POGO operator. Hindi niya nabanggit kung yung POGO operator na to ay illegal. As of now, legal pa rin ang mga POGO operator unless meron silang Yan ang sinasabi ko nga. Oh. Kasi nga, ang alam ko, ano ko yun eh, nadinig ko kung ano yung nilalaman ng resolusyon na binanggit nga ni Marcoleta na para doon dapat iikot ang kanilang mga pagtatanong doon sa mga illegal activities na nangyayari doon sa Pogo. Oh. Eh, love life, anak ng tipak ng personal, ano yun? Kaya nga sinasabi kong nagiging parang character assassination na lang nangyayari. Tapos, base sa chismis, sa Marites, ha? Kung sino man, kanino man niya nasasagap, no? Eh, tapos itatanong mo, wala kang may ebidensya, anak ng tipak ng, hindi nagiging, napakababa ng mga, senator na to na, para bang sila yung mga, ewan ko, yung mga artista nga itong mga ito. Anak ng tipakulo mga sanay sa mga intriga, sa mga sa showbiz. Dinadala nila sa Senado. Anak ng puta ng buhay ito. Yan ang nakurat natin ng puta ng mga binoto yung mga artista, mga ampaw eh. Anak ng tipakulo mo. ginagawang ibang krimen. So, kung wala siya nabanggit na ito ay isang POGO operator na illegal, wala naman siguro masama kung magkakaroon ng relasyon. Ito si Mayor Alice Go sa isang lalaki. Yes. O yun pa nga, isang punto ron. Anong pakialam ninyo sa love life niyan? Kung halimbawa meron man niyang kalibin, may jowa man yan. Ngayon, kung yung jowa niya na hindi mo naman may kukonek doon sa iniimbestigahan niyo sa mga illegal na activities na yun yung iniimbestigahan niyo eh. Oh, anong pakialam niyo ngayon doon sa relasyon ng tao doon? Personal na niya yun. Wala nang connection yun sa ano, di ba? Unless mapapakita niyo yung preba na yung ikinukunik ng tao sa kanya, eh,
talagang involved doon sa mga illegal activities na nangyayaring iniimbestigahan nyo. Yun, pwede mo siyang may connect doon. Dahil bakit kalibin mo yung puta, o kaya mastermind ng Pogo, kalibin mo, jowa mo. Wala sila noon. Anak ng tipak lang yan, no? Na masasabing Pogo operator. Dalaga naman si Mayor Alice Go. Wala naman sigurong problema doon. Tama. Maliban nga lamang kung ang kanyang karelasyon ay may asawa. Pero I think that's beside the point. Hindi kasi yun yung pinaka-issue dito sa hearing. Yes. Kung sino man ang karelasyon niya, labas na tayo doon. Oo, tama. Maliban nga lamang kung Pogo operator na illegal yung karelasyon ni Mayor. Ibang usapan yun. Parang nangyayari, parang gusto lang nilang parang shame campaign. Gusto nilang pahiyain yung si Alice Go na lang. Wala na sila doon sa main focus nila sa dapat nilang imbestigahan na napakahalaga, napaka-importante na issue ditong hinihiring nila na to. Na dapat makakuha sila ng mga halagang impormasyon na para ma-resolve nila at kung ano man yung nangyayari na yan sa pogo-pogo na yan, mga illegal activities na yan na dapat matigil, di ba? Hindi pa ko, ewan ko dito sa mga ito. Tuloy mo, Sorny. Ayan. Wala ka relasyon sa isang public official. Wala po. Marami po na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila nililink po sa akin pero wala pong partner, wala pong... Paano nililink sa'yo? Romantically? Or... Anak ko ng puta. Yes po, Your Honor. Sino? Tingnan mo, putang naging katawa-tawa na lang ang putang. Tapos sasabihin nila ano klase mga tanong yan? Anak ng tipong... Kaya pa alam kung sino-sino yung mga nalilink sa kanya. Anak ng puta. Baka mamaya sabihin niya, kayo po, isa kayo sa nalilink sa akin. Anak ng puta. Ikaw din magdi-deny ka rin junggoy ka. Anak ng puta. Oh. Pag sinabi mo nalilink, hindi, wala mong confirmation yun. Na totoo yun. Nalilink lang kung sabi nga yun, sagutin ka niya na, isa po kayo sa nalilink sa akin. Ewan ko kung sino Poncio Pilato naglilink sa inyo sa akin. Di siya ngayon na magdi-deny. Gagawa ng putragis na yan, Ewan. No, because this is not a laughing matter because I have received Pabida ka ngayon. very reliable information that you have a living partner that manages the Pogo operations in your town. Hindi ko pakita ka na ebidensya ang goy. Galing din, kahit pa meron kang reliable source. Di chismis pa rin yan, marites pa rin, kasi wala naman pa ebidensya. Nagmanti pa ko yung sana dinala mo yung reliable source mo. Dinala mo dyan. Meron ba siyang karelasyon na ganyan-ganyan. Di silang dalawang dayawan ko, anak ng putang na. Para mapatunayan mo yung sinasabi mo, anak ng puta. Chismoso lang itong hinayupak na ito Your Honor, hindi po wala pong katotohanan po yun. Kahit nga po, ipalabas niyo po sila, magharap po kami. Hindi po yung Ngayon, totoo. di nasopla ka pa. Mayor din. Kapwa mo mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Pag itatay-bonds ko, siyempre, di-deny mo. Anak ng puta. Natural. Wala kang may ebidensya madali talaga i-deny yan. Chismis yung itinatanong mo Pati ikaw mismo, hindi sa'yo galing yung tao na tinatanong mo, ba't hindi mo masabi kung sino yun? Di ba? Anak ng tipaklo to si Junggo yun. Hindi naman po kasi Mayor sa totoo. isang bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po, marami po akong kilala. Di ba? Showbiz na showbiz ang dating. Yung maputang na parang yung tawag doon, mga blind item.
Nakalamputang ina niya, no. Yan ba ang ano, Senado ngayon? Blind item ang mga tanong? Anak ng puta naman yan. Malayo-malayo na sa katulad nung si Gordon, yun, si Dick Gordon. Ha? Pag nag-iimbestiga yun, kumpleto. Ha? Bukod sa may mga video clips, may mga dokumento, lahat, at naka-align yung mga tanong niya na talagang hindi mahihirapang mag-deny yung resource person. At mahuhuli talagang nagsisinungaling yung resource person. Sa hanggang kahuli-huli na lang, ang sabihin ng resource person, I invoke my right. Ang putya. Kasi nga, corner na, di ba? Ganun dapat ang mangyayari. Ang dapat ganun na nagiging ang ginagawa ng mga sa Senado. Para mapalabas mo yung dapat mong malaman at kuha mo yung mga tamang impormasyon. Ito, anak ng puta, ginawang ginawang boy abunta yung puta rin sa Senado anak ng puta, ginawang Christy per minute ng pakulong ng buhay ito. Ay, nako, anong klase ka, Meron po Jumbo? ng Norte po. Sa Pangasinan. Pangasinan, meron po. Alam ko na po yung nililink niyo po sa akin. Hindi ako nag-link sa'yo. Pero wala pong katotohanan. Hindi po Sino ba yun nililink sa'yo? Tapos, siya ngayon magdi-deny. Hindi ako nag-link sa'yo. Siya sa kanya nang gagaling naman lahat. Tapos, i-deny niya ngayon. Di ba manggunggong to? Ay, nako, tangina niya. Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor, para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung mag-mention po ako ng pangalan. Tama. Kung sasalita na po Tama. ako. Hindi ko nagsasabi. Kilala mo na ako. Tama. Hindi siya kinakampihan ko to pero may point siya doon. Siyempre, pag siya nagbanggit ng pangalan, baka ipatawag niya bigla, hindi masisi pa siya ng tao, bakit mo ako sinasali dyan? Wala mo lang ano. Siya yung, sa kanya nang galing, kay Jungkoy naman nang galing yung putang kung sino man yung pinababanggit niya na yun, na mayor. Hindi siya magbanggit, anak ng tipakulong mo, para ipakumpirm niya kung totoo, anak ng tipakulong mo. Kasi nga, chismis lang ang dala-dala niya. Marites lang, anak ng puta. Sino nililink ko sa'yo? Sino? Sabihin mo kung sino. Ay, naku. Basta, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner po. Masarap din na pinapahiwatig mo na sino yung nalilink sa'yo. Wala. Your Honor, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nalilink po sa akin ng mayor, pwede ko po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po na sinisip ko po. Tama naman. Baka mamaya, pag siya nagbanggit, tas iba naman pala yung sinasabi mo, Jungkoy. Di ba? Pero di ikaw ang nag-aakusa, di ikaw magbanggit. Di ba? Sabihin mo kung, may relasyon ba kayo itong ganyan-ganyan? Ako po siya naman, Ano maya, magbanggit siya. Hindi yan ang sinasabi ko. Ano ka ng tipaklong mo? Talagang pampagulo lang itong putang to si Jungkoy. Saka yung pag-iintriga dito ni Senator Jinggoy, dapat may hawak na siyang pruweba. Yun. May hawak na siyang ebidensya. Hindi pwedeng manggagaling pa doon sa resource person yung kanyang iniintriga. Yan ang sinasabi ko. Sabi nga ni Senator Cheese, Mm. the burden lies on the one accusing the person. Yes. So, ikaw na nagbibintang, ikaw na nag-aakusa, Mm. ikaw ang dapat magpalabas ng ebidensya. So, Di ba? Napakalino naman talaga, ganun talaga dapat Hindi yung putragis na yun. Parang di si Tukmurto Sinabi na, patunayan mo sa akin na hindi ka kurap. Ano kang namputang na? Ikaw inakusahan mong kurap yung isang opisyal. Tapos sasabihin ni Tukmol, patunayan mo sa akin, prove to us na hindi kayo kurap. Ano kang namputang? Ano klase yun? Siya yung nag-aakusa. Hindi ikaw magpapakita ng ebidensya. Anak ng putang buhay ito. Ay, ewan. Tangin ng Senado yan. ang dating dito ng mga katanungan ni Senator Jinggoy patungkol sa love life ni Mayor Alice Go, pang-iintriga lang. Yan. Medyo nakakababa ng pagkababae ang mga intrigang tanong nito. Minsan, Hindi lang nakakababa, attorney, ng pagkababae. Nakakababa ng Senado.
ng puta, oh. Kumbaga, ako nga, naging ano eh, anong tawag, naging karnabal ang putang ng, para ako na, yung Senado, naging karnabal. Ang puta. Honorable, ang mga tao, ang dapat na senador ng mga nandyan. Maging, honorable ba yung ganyan? Anak ng putang na. Eh parang, parang nagtatanong nga lang yung mga ordinaryong taong pakalat-kalat dyan eh. Mas maganda pang magtanong yung lasing eh. Anak ng tipak ng nabuhay ito. Baka may sense pa eh. May laman pa yung, may sustansya pa eh, tatanong ng lasing eh. Kaysa dito sa mga tanong itong junggoy na to eh. Wala pa si Tukmol dyan ha. Hindi pa may epal si Tukmol. Andyan din si Tukmol eh. Ang puta. Tuloy natin. Senator Jinggoy, kung wala namang kinalaman sa anomalya ang kanyang relasyon, hindi na dapat pang-ukatin ito Yes. sa Senado. Masyado ng personal iyon. Hahamunin niya pa itong si Mayor na i-divulge niya. Hindi ba dapat ikaw ang nagbibigay ng ebidensya? Tama naman si Mayor Alice Go dito na dapat na si Senator Jinggoy na ang magbanggit ng pangalan dahil baka mali nga yun na iisip ni Yes. Mayor Alice Go na naiintriga sa kanya. Mayor nga At naman pogi sila. po ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi ko makilala eh. O ayan, Oh. Tinan mo, kagaguhan. Sa kanya rin galing. Nag-iintriga siya. Kinokonek niya yung mayora dun sa mayor ng Pangasinan ba kung ano man. Pagkatapos nung tinanong sa kanya hindi niya kilala. Uy, tanggal ng puta naman gago talaga ang puta na. Wala ka palang alam eh, wala kang chismis lang pala yan eh. I-chismis lang sa'yo tapos yun ang itatanong mo doon. Anak ng puta naman, nasa Senado ka. Wala ka sa ano. Okay na sana kung nagkukwentuhan lang kayo, nagiinuman kayo ng mga tropa mo. Ewan ko, di mo sabihin, balita ko sabi sa akin na yung reliable source ko ano daw yan, kabit ni Mayor ng Pangasinan. Nak na putang na nag-iimbisiga kayo, nasa Senado kayo, tapos ganyan lang. Nak ng putang mga nuknukan talaga ng mga bobo itong mga hinayupak na to. Pabis na naman, anak ng puta. hindi mo pala kilala. Oh. Bakit mo iniintriga si Mayor Alice Go? Yes, anak ng puta. Tungkol sa kanyang love life. Kagaguhan. Yung po nagkwento As kasi Sir Jigoy said, hindi po laughing matter. Apo. Sorry po. And Sir Jigoy, I think Sen. Rafi would like to interject. So we allow Sen. Rafi. Ayan na, isa pa. Enter pa, isa pang tukmol. Lalo madadagdagan ng kabisitan dito. Ha? Enter na, si Rafi Tukmol. Anak ng putang nang yan. Ano naman kaya tatanong ito? Siguradong magkakalat din itong hinayupak na to. Anak ng puta. Tingnan natin. Sir Jigoy, kasi alam ko na the reason bakit nabanggit yung mga mayor, that's connection. Importante po yan sa traffic matter. Because ang ginagawa namin sa Jigoy is establishing yung connection, lumawak yung connection mo, kaya lumawak din yung negosyo. Now, aside from mayor, yaman din dapat. Ang galing, no? Meron siyang sarili na mga analysis na ewan ko kung yung umaagree si Junggoy doon. Kung umaagree si Junggoy sa sinasabi nito, di pareho sila talagang bopols. Magsama sila. Pag-untugin ko ulit yung mga hinayupak na ito. Usapan natin yung linkage. Nalilink ka sa isang sa executive department, sa mataas na opisyal. Wow! Hindi mo na. Anak ng puta. Pero alam mo yun, dahil sa mataas na opisyal sa executive, nalilink ka doon. Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko pa lang po siya narinig. Sure. Anak ng putang ina. Anong klase? Anong klase to? Anak ng putang ina. Taga-executive department naman ang nililing itong si Tukmol, anak ng tipak. Wala rin doon ebidensya. Tapos, ngayon daw na may alam si Tukmol na naliling to sa executive department. Tapos, ngayon lang narinig dito. Buti pa siya, alam niya na puro chismoso lang. Putragis na to. Anak ka ng putang buhay to. Ay, nakang putang ng Senado natin. Ano yan? Putang ina niya, no? Apo, sure po. Ito pa, sumabay pa si Senator Rafi Tulfo. Nang intriga na rin sa relasyon ni Mayor Alice Go.
May napatunayan ba siya? Wala naman siyang hawak na papel, wala siyang hawak na ebidensya. Kaya nga nagdigtang putang na anong klase mga senador tong inayupak na to, anak ng putang na yun. Hindi ba, yun ang sinasabi ko, attorney. Kaya, bumaba din lalong bumaba ang putang ng mga imahe ng ating Senado. Dahil sa mga gunggong na senador na to, anak ng putang na nakakadiri, anak ng putang na nakakasuka, anak ng putang na yung bang parang ayoko na rin maging senador eh, kung ganyan din lang ang putang na yun. Ganyan ang mga colleagues mo dyan sa Senado, anak ng putang na yun, no? Baka mabobo ka rin eh, mahawa ka sa kabubuhan yung mga yan, pag nakakasama mo yung mga yan, anak ng puta, oh. Malabas na purong intriga lang ito. Yes, anak ng puta. Di pa mas mahirap kung mariling ang isang dalaga sa isang may asawa na nagpanggap na binata, yun pala, may asawa na. Hindi ba mas delikado yun? Kung hindi naman ganoon ang sitwasyon na sinasabi ninyo dito kay Mayor Alice Go, tingin ko hindi na dapat ito pag-usapan pa. Kasi hindi naman yata kasama yan. Yes, tama. Tama ka, attorney. Kasi nga, na ano ko yung resolution yan, yung sa hearing nila na yan, eh, yung mga pinagtatanong nila, eh, napakalayo na doon sa sinasaad ng resolution na dapat nilang imbestigahan, na dapat nilang malaman at ang katotohanan at kumbaga kasi nga ang resolution niya ay mga illegal activities na nangyayari doon sa bayan na nasasakupan ni Alice, ni Mayora, doon sa Pogo. Andun nagsimula lahat ng mga illegal activities na yan eh. Sa kanyang kung talagang siya pinoprotektahan ni Mayora, kung si Mayora connected doon, yun andun na investigasyon eh. Hindi yung putang ng puro mga chismis na kung ano link na ganyan ng love life. Anak ng tipaklong na yan. Wala namang kakoneksyon na putang na. Sa agenda, Thank you, Sen. Rafi. Sen. Jinggoy? Okay, sino? Sabihin mo na sa akin kung sino. Ang kulit talaga ang putang na. Sabihin mo na rin sa committee. Your Well, Honor, kaya ako binibring out ito. Ano? Because the reports that I received is that your partner, yung nalilink sa yung mayor ng Pangasinan, is the one managing and operating your Pogo business. Ang problema nga, chismis ka lang eh. Wala ka namang pruweba. Anak ng puta, oh. Kaya ang hirap sa'yo, Junggoy eh. Anak ng paulit-ulit tayo. Anak ng putang na napapagod na ako sa inayo pa ka. Limayas ka na nga sa harap. Okay? Wala akong pakialam sa mga relasyon ninyo. I do not care kung may relasyon ka. So be it. Wala akong pakialam. Wala kang pakialam eh. Yun nga, puro yun lang ang tinatanong mong visit ka. Anak ng putang, gagot yung putang ito. Lalo siya pakialam eh. Tuwan-tuwa ka pa nga, kinikilig ka pa sa pagtatanong din putang. Baka may gusto pa nga sa putang Mayor itong hinayupak na to eh. Oh, tama na kailan ko, karas itong mga hinayupak na to. Ang putang na. Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin. Gawa po na siya po ay nag-ooperate po ng Pogo business po. At wala rin po akong Pogo business po, Your Honor. Oh, ano na? May lupa ka doon sa Bomban? Meron po. Tirayo mo ng Pogo? Ano ngayon, napupurat dito mga putaragis na to? Hindi, ang dali-daling deny. Mga gago itong hinayupak na to. Your Honor, hindi po siya Pogo lahat. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, yan po isang mixed-use development po. Meron pong mall, meron pong residential. At yung pong Pogo rin. yung Pogo po, second and third and fourth floor lang po. Meron pa rin. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, at Yun nga ang problema, Jinggoy, sa'yo eh. Hindi ka muna nag-aaral bago ka sumalag sa putang ng yan eh. Pare-pareho kayo nito kumulo. Oh. Nung itinayo yung Pogo doon, legal pa yung Pogo, legal. At hanggang ngayon naman, meron pa doon. Sinabi ni attorney kanina, may mga Pogo pa rin na nandiyan na legal. Anak ng tipaklong. Na-raid nga lang yung
pogo na yan sa lugar sa Bamban, dahil nga may mga reports, may nakatakas na Vietnamese yata dyan, at nalaman ngayon na may mga illegal activities na nangyayari dyan. Yun eh. Anak ng puta naman talaga, oh. Kung may pogo, talaga may pagkor nga doon mismo eh. Anak ng puta na, oh. Pinayagan ng pagkor mag-operate yung pogo na yun eh. Oh. Ni-raid yun, andun ng pagkor eh. Anak ng tipakla, oh. Ay, nako. After po ako nag-divest po, doon po nagkaroon po na yung ZY po na second, third, and fourth floor po. Okay, Teka lang, Senator Jinggoy. Dininay na po niya na parte siya ng Pogo business. Yes. Lalo na ngayong mayor siya dahil nag-divest na nga raw siya ng kanyang interest at shares sa Baofu Land Development. Ito yung may-ari ng lupa na nakipag-joint venture dito sa Kaohsiung. Yes. So, ang dapat nyo muna pong gawin ay mag-lay kayo ng basis. Lay the basis sa mga itatanong po ninyo. Yes. Kasi kung sabihin nyo lang na nasa Pogo business siya, i-deny lang po niya yan. Natural, oh. So, paano natin matutumbok kung siya ba ay nasa Pogo business o nagtotolerate ng Pogo business? Matatandaan natin na sinabi niya na nabili niya yung lupa. At ito nga daw ay through installment basis. Then may mga Chinese na pumasok na investors. So, dapat yung itanong, sino itong mga Chinese na pumasok at kailan mo ba nabili talaga yung lupa? Tama. Dahil hindi Yan. ito na ipangalan sa'yo. So, it means, kung hindi pa ito na ipangalan sa'yo, kasama mo itong mga Chinese investors sa pagbili ng lupa dahil nga installment based. Yan ang sinasabi ko. Napakaraming mas mahalagang importante na dapat itanong. Katulad ng mga sinasabi niya, Tommy. Yan ang mga dapat na tinatanong nila, anak ng putang na. Naubos ang oras nila sa Senado sa walang katuturang mga tanong. Oh. Kaya mabuti pa ito si... Excuse. Kaya dapat ito si attorney. Nasa tabi nito sila dalawang tukmol na to eh. At ibinulong na lang dito yung mga itatanong. Parang may naitanong na maganda talaga eh. Ano kung tipak lang mo? Ewan. Kusang nanggagaling itong mga tukmol na to. Sis, hindi mo maaari masabi na nabili mo na yung lupa. Dahil kung nabili mo ang lupa, dapat nakapangalan sa'yo ng solo. Oo. Dahil Bakit na ipangalan sa Baofu Land Development? At may mga Chinese na incorporators na nakasama dito sa Baofu Land Development. So lumalabas dito na yung lupa ay nabili sa pamamagitan ng pondo ng ibang Chinese investors. Yes. Yun ang magandang punto ron. Oh. Kasi hindi naman binili ni Mayora yon ng cash. Installment nga. Oh. Tapos, napalipat na doon sa Baofu, sa kumpanya. Oh. Ngayon ko mo malaki shares ni Alice, naging presidente pa siya niyan bago siya nag-divest. Oh. Anak mo, ang dami-dami pwedeng itanong. Excuse ko ba? Inamin din ni Mayor na itong Baofu Land Development ay nakipag-transact dito kay Huang Jiang, isang Chinese businessman na nakilala niya sa Clark. At yung pagsasani pwera sana ng Baofu Land Development at ito si Huang Jiang ay upang magpatayo daw ng mga housing sa nasabing lupa. Yes. So, ang advice sa kanya ay okay lang makipagsanig pwersa o magkaroon ng joint venture, total lupa naman daw yung kanya at walang mawawala. Yes. Pero kamakailan, itong si Huang Jiang ay napatunayang isang fugitive. So, ang pwedeng itanong dito sa tagal-tagal niyang negosyante nito si Mayor Alice Guo, sanay sa business, hindi ba niya inalam ang pagkatao nito si Huang Jiang? Yes. Yun nga ang mga dapat na itinatanong eh, di ba? Kasi nag-joint venture sila pa, nag-sosyo sila, kanya yung lupa, at pumasok yung mga checkers, may pumasok pa nga na, ano yan, wanted yata yan, o kung ano man may kaso yan, o. O, ba't hindi niya makikipag-transact ka sa isang businessman na hindi mo, wala kang background investigation kung anong klase, kung talagang malinis siya, di ba? Doon mo malalaman eh. Doon mo malalaman yung mga koneksyon. Yan ang mga dapat tinatanong. Hindi ba niya inalam kung ano ang business at mga negosyo nitong si Huang Jiang Yes. para magtiwala siyang
Ganon-ganon na lang? Hindi ba niya tinanong? Tax payments records nitong si Wang Jiang. Lalo pat sa clerk niya ito nakilala at nagsasagawa ng isang business. Hindi ba dapat tignan ni Mayor Alice Go? Yung ang mga ganyan, ang hindi naabot, hindi naarok ng mga utak nito, mga tukmol na ito. Kaya talagang malabo, walang nangyayari. Oh. Mabuti ka pa, attorney. Dapat, itong mga tukmol na to, panoorin ka. Panoorin ka muna para meron silang idea kung sakali magkakaroon pa uli ng hearing yan. Natuto sila at may nalaman sila na kung ano dapat nilang itanong, mga putragis na yun. Oh. Yung mga senador natin ang dapat panturuan, magtad ang putragis na yun. Oh. Ay, nako. Ang business profile nito? Dahil sinabi niya, siya mismo ay talagang negosyante. So bilang negosyante, hindi mo dapat ito pinababayaan. Yes. Inaalam mo kung sino yung magiging kapartner. Pati na yung mga compliance niya nitong si Wang Jiang sa mga batas dito sa Pilipinas. Dahil kung walang naipakita ito na nagbabayad ng tax, walang naipakita ito ng mga records niyang legal na business dito sa Pilipinas, aba dapat red flag na yun sa kanya. Pero hindi niya yan. Hindi lang red flag. Miski sila, ngayon na nag-iimbestiga, ay talagang kailangan pa nilang mag-imbestiga lalo ng malalim dyan. Dahil, talagang lahat na lang ng halos na makikita nila dyan, talagang kaduda-duda. Kung sa ano, talagang hindi mo dapat tantanan pag-iimbestiga. Oh. Yun may pagka-involved na rin national security natin yan pagpunta mga ganyan Diyan nagsisimula lahat ng krimen Ito ginawa o sadyang hindi niya ginawa. Inamin niya dahil dito sa joint venture ito ay nagkaroon talaga ng pogo business doon sa kanyang ari-arian. Yes. Pero sinasabi nga niya, hindi siya parte ng pogo business. Siya ang may-ari lamang ng lupa. Yes. Pero makikita naman na siya yung representative ng Hongsheng nung nag-a-apply ito ng LONO or Letter of No Objection. Tama. At itong nire-request niya na makapag-operate nga itong Hongsheng ng pogo business ay sinang-ayuna naman. Yan nga, naipaliwanag na rin niya ni Alice attorney. Oh, siya nga lang ang tumulong lumakad ng LONO at pagkatapos nga tumulong din siya na pinakilala niya sa previous administration noon, which is yung former mayor na nag-endorse rin sa kanya ng eleksyon. Oh. Madali na niya i-deny yan kasi nga itong ating mga senatong ay mga tukmol. Oh. Hindi man lang makakalap ng mga dokumento, mga ebidensya na pwede nilang ilabas at ipakita sa pandinig para talagang ma-corner nila kung ano man yung dapat nilang malaman. Pakulong ewan. Dapat dito sa mga senator nang magsipag-resign ng munisipyo. So doon, maipapakita mo na maaaring meron siyang ang interes sa pogo business. Pero sabi nga natin, dininay niya mula nung siya ay mag-divest ng kanyang interes sa Baofu Land Development. Okay, kung nag-divest siya, sabihin niyang hindi siya parte ng pogo business. Pero bilang mayor, hindi ba't alam niya na na-raid na itong... Yes. Meron pa rin siyang command responsibility dyan. Meron pa rin siyang responsibilidad. Kasi nga, siya ang ina ng bayan at nangyayari ang mga illegal activities na yan dyan sa mismong bayan niya. At kung daw ka, malapit pa sa munisipyo niya. Oh. So, talagang nararapat na imbestigahan talaga. Diba? Hongsheng na nagsasagawa at nag-ooperate ng pogo sa kanyang lupa o sa lupa na nakapangalan sa Baofu Land Development noong February 2023. Siya ay mayor na noon. Yes. Pero, yung Hongsheng, nagpalit ng pangalan. Yan. To Junyuan. Inala ulit ni Mayor Alice. Yan, isang malaking question dyan na dapat nila tinatanong at naalam. Na-raid na yan noong 2023, mayor na siya noon. Oh, nagpalit lang ng pangalan,
nagtuloy-tuloy na pa rin yung at yan maraming ano dyan maraming may involved dyan. Kasi yung PAGCOR, nagbigay sila ng, nadinig ko dyan, binigyan ng provisional license ba yan? O provisional permit. O, para makapag-operate yan. So, sa ahensya ng mga gobyerno, may mga involved na dyan. Hindi pwedeng si Mayora lang ang involved dyan. Maraming involved dyan. Kaya tingin ko dito, sa investigasyon na to, wala rin nung pupuntahan to eh. Kasi magproteksyon na yung mga taga-gobyerno natin dito eh. Ngayon, itong mga politiko natin na katulad niyan, yung mga senador, mga re-electionist lang naman, mga grandstanding lang yung mga yan eh. Alam mo, politiko talaga dito sa atin, nakikipagulong ako. Ginagamit lang din nila yung mga issue na napakahalaga para din lang sa sarili nilang interes. Tapos pag nakuha na nila yung pinaka-agenda nila, wala na uli. Mamaya na uli. Tuloy-tuloy na naman. Anong mangyayari? Na mag-operate. Hindi ba siya nagtataka? Hindi man lang ba siya nag-isip kung bakit kailangan niyang payagan ito samantala nahuli na yung Hongsheng sa mga di umanong illegal na aktibidades doon sa loob ng compound? Kaya nga, pagdududahan mo talaga siya, attorney, di ba? Kaya nga, ano ang dapat gawin? Itong mga hinayupak na senador natin ito. Imbestigahan nilang magaling, anak ng puta. Hindi putang ng mga walang kakwenta-kwentang grandstanding lang na showbiz ang madatingan anak ng putang niya. Ay, nako, walang mangyayari. At dahil mukhang na-report muli na patuloy ang illegal activities ng June 1, yun, na-raid ulit ito noong March 2024. So, tanongin na natin ngayon, ikaw ba ay kasosyo sa Pogo business? O tinotolerate mo itong mga Pogo business na may illegal na activities dyan sa iyong lugar? Iba kasi yung usapan na tinotolerate niya yung Pogo. Yes, attorney. Ang problema, madali din i-deny. Kasi nga, itong ating mga senator na mga tukmol na nag-iimbestiga, mga walang alam, mga bopols. Kaya, wala rin mangyayari. Sigurado ko dyan. Ganun din ang mangyayari. Wala rin mangyayari. Ay, naku mga kababayan, napakahalaga rin yung topic na yan dahil parang lumalabas yan. Para tayong unti-unti nang sinasakop ng mga Chinese. Ito na ngayon yung version ngayon ng pananakop ng ibang bansa sa ibang bansa. Kung dati yung dinadaan sa giyera para sakupin. Ngayon, ito na yung ibang version ng pag-invade nila sa atin. Dumadami na sila dito sa ating bayan at lumalawak na yung kanilang mga koneksyon. Napapasok na nila yung mga ahensya ng gobyerno, lahat-lahat. Hindi ba nakakatakot yan? Makapagising natin isang umaga pinag-aharian na tayo ng mga Chinese dito at tayo mga alipin na ng mga Pilipino sa sarili nating bayan. Yan ang dapat na makita ng ating, naku po, kung may matitino pa tayong politiko, na dapat nilang malaman at mahihinto kung sakaling yan nag-uumpisa na, Mario Joseph. Malamang hindi ko nakaabuti naman yan, pero para sa mga younger generations natin, mga kababayan, mga kabatas. Hanggang dyan na lang muna tayo, mga amigo. Medyo mahaba-haba na. Papaalam muli ang inyong pambansang daddy. Sana nakakatulong tayo kahit paano. Nakakagising tayo ng mga munting kaisipan. Ingat-ingat kayo lahat, mga kababayan. Paalam na ang inyong pambansang daddy.